Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May Katulong mula sa Directorate for Education and Training. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, tinatayang mahigit 8 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa isinagawang Joint Maritime Operation sa Palawan ayon sa mga otoridad. Nadiskubre ang ilegal na kargamento sa gitna ng pagpapatrolya sa karagatan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na aktibidad sa bansa. Patrolwoman Willie Dacusin sa detalye. Noong Hunyo 30, 2026, nagsagawa ng Joint Seaborne Anti-Smuggling Operation ang Balabac SBC at iba pang law enforcement agencies sa karagatan ng barangay Panitian, Sopronio, Española, Panaga. Sa operasyon, naharang ang motorized bangka na may 6,498 rims ng smuggled at illicit cigarettes, kabilang ang Maxis, Era Black at Astro cigarettes. 7 individual mula sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi ang naaresto dahil sa pagdadala at pagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na sigarilyo. Ang mga sospek at ebidensya ay dinala sa Balabac SBC para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy namang pinaiigting ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group ang kampanya laban sa smuggling upang mapigilan ang pagpasok at pamamahagi ng mga produktong ilegal sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa 2nd Special Operations Unit Maritime Group, ako ang PNP correspondent at Patrolwoman Willie Dacusin, alagad ng batas at tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dacusin. Patuloy ang pinapakitang malasakit at pagtutulungan ng mga otoridad matapos makiisa ang Jensen Marpsta at 5th SOU Maritime Group sa paghahatid ng tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Narito ang balitang hatid ni Patrolwoman Moriel Rezo Logmo. Papatuloy ang sinasagawang relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao. Ang Regional Maritime Unit 12 sa pamumuno ni Police Colonel Ervin Glenn U. Provido at ang Jensen Maritime Police Station sa pangunguna ni Police Captain Ernesto A. Rabanera Jr., Station Chief, katuwang ang mga tauhan ng 5th Special Operations Unit ang naging bahagi ng paghahatid ng tulong ng Ashraf Full Aid Humanitarian Organization. Noong 29, taong kasalukuyan, ang mga relief goods ay inihanda at ikinarga para sa agarang transportasyon patungong Glan, Sarangani Province upang maipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng kamakailang kalamidad. Napag-alaman na ilan lamang ito sa naging partisipasyon ng Jensen Marpsta at 5th Special Operations Unit para sa paghahatid ng agarang tulong sa mga biktima ng kalamidad sa rehiyon. Muli, pinatunayan ang pagtutulungan ng Philippine National Police at ng Ashraf Full Aid Humanitarian Organization na sa oras ng kalamidad
Ang mabilis na pagkilos at malasakit ay nagiging daan upang maihatid ang pag-asa sa mga higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, patuloy na naipaparating ang agarang tulong at naipapakita ang tunay na diwa ng bayanihan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Patuloy ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Regional Maritime Unit 12, General Santos City Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Moriel Lizolugmao, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lugmo. 3 individual ang naaresto sa baybayin ng Surigao del Norte matapos umanong lumabag sa Republic Act 10654 o ang batas laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Na-recover sa operasyon ang mga kagamitang pinaniniwalaang ginamit sa illegal na aktibidad. Magbabalita dyan si Patrolman Chito Dangaap. Aresto ang 3 individual sa kasong paglabag sa Republic Act 10654, Section 92 sa paggamit ng pinagbabawal na pampasabog na dinamita. Nagsagawa ng anti-illegal operation ang mga tauhan ng Surigao del Norte Maritime Police Station hinggil sa isang sumbong na may gumagamit ng pinagbabawal na pampasabog na dinamita sa karagatang sakop ng Barangay Talavera, Surigao del Norte. Ngunit nang maberipika sa lugar ng pinangyarihan ay agad na nakaalis ang mga nasabing mangingisda. Nagsagawa ng mga tauhan ng follow-up operation sa pamamagitan ng pang-inspeksyon sa mga dumadaang mga motorbangka sa karagatan ng Taganaan, Surigao del Norte. Bandang alas 11:55 ng gabi, Hunyo 28, taong kasalukuyan, nagkataong nakita ng mga operatiba ang mga nasabing motorbangka at ang 3 individual na maghahatid ng sari-saring isda na tumutugma sa impormasyon ng mga bantay dagat ng Taganaan. At nang maharang ang mga ito, ay wala silang maipakitang mga dokumento. Agad na dinala ang mga individual sa himpilan ng Surigao del Norte Maritime Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Surigao del Norte Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Chito Idangaap, nagbabalita para sa Police News Network, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dangaap. Arestado ang isang lalaki sa Legazpi City matapos masangkot sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa mga otoridad, isinigawa ang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa lalawigan. Patrolman Corby Flores, ibalita mo. Muling napatunayan ang epektibong presensya ng kapulisan matapos mahuli ang isang lalaking umano'y na aktuhang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot matapos itong may report sa mga otoridad. Nakuhanan di umano ito ng CCTV sa isang parking lot ng isang establishmento sa Legazpi City, kung kaya't agad na nilibot ng mga nakaposting pulis ang lugar na nagresulta sa pagkakahuli ng sospek na kinikinalang si alias Noy. Nasa hustong gulang at bagong tala sa listahan ng mga street-level individual at residente ng nasabing lugar. Na-recover mula sa sospek ang isang rolyo ng aluminum foil, isang green na lighter, 2 pirasong nilakmukos na aluminum strip at maliit na rolyo pa ng aluminum foil. Agad siyang ninaresto ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan ayon sa saligang batas. Siya ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Sections 15 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. Tinatayang 300 individual ang naging benepisyaryo ng isinagawang medical at dental mission sa Hingyon, Ifugao sa pangunguna ng Philippine National Police. Katuwang ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang stakeholders. Layunin na nasabing aktibidad na maihatid ang agarang serbisyong medikal at dental sa mga residente, lalo na sa mga malalayong komunidad na may limitadong akses sa health services. Narito ang magandang balita mula kay Patrolwoman Grace Bulangin.
300 individual ang naging benepisyaryo ng isang matagumpay na outreach program at medical and dental mission na pinangunahan ng Ifugao Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Jeremias G. Oyawan, Provincial Director, katuwang ang 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Dwight L. Fagian, Force Commander, na isinagawa sa Municipal Gymnasium sa Bito-Hingion, Ifugao sa pakipagtulungan ng God's Helping Hands Organization, LGU ng Hingion, Municipal Health Office at iba pang mga volunteer at stakeholder na nagkaisa upang maghatid ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob sa mga benepisyaryo, ang libreng konsultasyong medical at dental, minor surgery para sa mga cyst o bukol, physical therapy assessment, cervical cancer screening, blood donation, at pagpaparehistro sa PhilHealth. Nagkaroon din ng pamamahagi ng libreng gamot at reading glasses mula sa mga benefactor. Bukod dito, nagbigay rin ng libreng gupit ang mga tauhan ng 1st Ifugao MFC at PNP Special Action Force bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagpapatupad ng personal na kalinisan at pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili ng mga miyembro ng komunidad. Samantala, naghatid din ng saya ang mga tauhan ng 1st Ifugao PMFC sa mga mag-aaral ng Bito Elementary School sa pamamagitan ng isang community outreach program. Kabuo ang 40 estudyante ang nabigyan ng school supplies at mga special na regalo habang nakibahagi sa iba't ibang masasayang laro at interaktibong aktibidad. Ang matagumpay na pagsasakatuparan ng inisyatibong ito ay sumasailalim sa matatag na pangako ng Ifugao PNP na maghatid ng serbisyong may malasakit at nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinatutunayan nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, pribadong organisasyon, mga voluntaryo at iba pang stakeholders sa pagbuo ng isang mas malusog, mas matatag at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulangan. Kinumpirma ng Philippine National Police na naging maayos at mapayapa ang pagtatapos ng 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo matapos ang pagtitipon na isinagawa sa EDSA at Liwasang Bonifacio. Ayon sa ulat ng mga otoridad, walang naitalang malaking insidente o kaguluhan sa buong aktibidad. Bunsod ng mahigpit na koordinasyon ng kapulisan, lokal na pamahalaan at mga organizers upang matiyak ang seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Ang buong detalye ng report ay ibabalita ni Patrolman Adrian Dayaw. Ang pagtatapos ng 3 araw na public assembly ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, ayon sa Philippine National Police, naganap ang pagtitipon mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 2 at formal na nagtapos bandang alas 7 ng gabi nitong Hulyo 2. Ayon sa PNP, nanatiling prioridad ng kapulisan ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko habang iginagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon alinsunod sa konstitusyon. Bagamat may ilang minor incident sa unang araw ng pagtitipon, agad naman itong naresolba alinsunod sa umiiral na batas at mga itinakdang operational procedures. Samantala, naging maayos at mapayapa ang ikalawa at ikatlong araw ng aktibidad dahil sa kooperasyon at disiplina ng mga organizer at kalahok. Gayon din ang profesionalismo ng mga pulis, augmentation forces at iba pang partner agencies. Nagpaabot din ng pasalamat ang PNP sa lahat ng PNP personnel, augmentation forces, local government unit, traffic management, emergency responders at partners agencies na naging bahagi ng 3 araw na security operation. Binigyan din ng Philippine National Police na nanatili itong tapat sa mandato nitong panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng profesionalismo, pagiging patas, paggalang sa batas at pangangalaga sa kaligtasan at mga karapatan ng bawat mamamayan. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Bago po tayong magtapos, kinilala ang kahusayan ng Philippine National Police at ng Police News Network sa ginanap ng Maharlikang Pilipino Awards 2026, kung saan muling kinilala ang kanilang natatanging ambag sa larangan ng public information at serbisyo publiko.
Kabilang din sina Professor Clarita Carlos at Jose Marichan na nagbigay ng inspirational message sa maharlikang Pilipino awardees. Ang buong detalye ng balita ay mula kay Police Captain Precious Lee. Ngayong gabi ang mga nagsipagwagi sa Maharlikang Filipino Awards 2026 dito sa Okada, Manila para sa kanilang ika-6 na taon. Mula sa iba't ibang larangan, tumanggap ng plaque, tropeyo at lei ang mga natatanging Pilipino kabilang na ang mga doktor, abogado, pulis, public servants, mga batikang artista, mga awit at iba pang mga individual sa iba't ibang sektor. Ayon sa presidente at CEO nito na si Benelin Amigo Molina. Mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas, pinarangalan si Police Brigadier General Vina H. Guzman, Direktor ng Police Community Affairs and Development Group bilang ulirang pinuno ng kapulisan. Ang kanyang natatanging husay, dedikasyon at makabuluhang kontribusyon sa larangang pampulisya ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang natatanging husay, dedikasyon at makabuluhang kontribusyon sa larangang pampulisya ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa Police Community Affairs and Development Group ay matagumpay na naipapakita ni Police Brigadier General Guzman ang kahusayan at world-class na kakayahan ng lahing Pilipino. Wara ng tagumpay, profesionalismo at malasakit na nagbibigay dangal at karangalan sa ating bansa. Pinarangalan din ang PNN o Police News Network sa pagkakamit ng prestiyosong natatanging plataporma sa media at komunikasyon sa ika-6 na Maharlikang Filipino Awards 2026. Ang karangalang ito ay patunay ng natatanging pagganap, mataas na pamantayan ng kahusayan at walang sawang pagsisikap na makapaghahatid ng makabuluhang serbisyo at positibong epekto sa industriya at lipunan. Sa pamamagitan ng makabagong pananaw, mahusay na pamamahala, at matatag na paninindigan sa kalidad sa pagbabalita, patuloy na itinataas ng PNN ang antas ng Filipino excellence at nagiging waran ng tagumpay, kredibilidad at responsableng pagbabalita. Para naman sa kanyang advokasya para sa pagmamahal sa mga hayop at kalikasan, pinarangalan din si NUP Loreto B. Concepcion ng Gawad Inspirasyon sa pamamahayag, pagmamahal sa mga hayop at kalikasan. Sa nasabing okasyon, nagbigay ng makabuluhang mensahe si Professor Clarita Carlos na umani ng masigabong palakbakan. Super saludo sa mga awardees ng PNP. I understand there is a Lady General among the awardees there and I like that. So saludo sa inyong lahat and soar higher PNP. I'm sure alam natin ang kaguluhang nangyayari ngayon dyan sa EDSA. Sana ay kumalma tayo dahil ang pagbabago ay hindi po pwedeng gawin sa kalye. Hello there, this is Jose Marichan sending my warmest, sincerest congratulations to the Police News Network. Mabuhay kayo! Matagumpay na natapos ang gabi ng parangal ng Maharlikang Filipino Awards 2026 at inaasahan ng pamunuan nito ang patuloy na pagnonominate ng mga kababayan nating Filipino para sa kanilang susunod na edisyon para sa Most Deserving Filipinos. Mula rito sa Chairman's Lounge ng Okada, Manila, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Captain Precious D. Lee, nagbabalita para sa Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates, manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr.,
at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May Katulong mula sa Directorate for Education and Training, naghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.